Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Opisyal nang nagsimula ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Unang ang binisita ng Pangulong Filipino community na mainit naman siyang sinalubong at tinanggap. Inaasahang ding tatalakayin sa magiging bilateral meeting kasama si Japan Prime Minister Sanai Takaichi ang iba't ibang usapin kabilang ang sigalot sa West Philippine Sea at nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan. Si Hardy Valbuena para sa 13 sa tanghali. Pagkarating sa Japan para sa 4-day state visit, kaagad sumabak sa aktibidad sina President Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Nakipagkita at nakisalamuha ang Pangulo at unang ginang sa Filipino community sa Tokyo. Mainit silang sinalubong ng Filipino migrant workers. Kinilala ng Pangulo ang sipag at dedikasyon sa trabaho ng mga Pilipino. Sila raw ang nagpapakita sa mundo ng magandang karakter at kultura ng mga Pilipino. Iisa ang aking nararamdaman. Malalim na pasasalamat at pusong paghanga sa inyo. Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pakikipagkita sa inyo. Sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy na isusulong ng kanyang gobyerno ang proteksyon at kapakanan ng OFWs. May hiling din ng Pangulo para sa mga Pilipino sa Japan. Inaasahan ko na tulad ng mga panahong nagdaan, ang mga Pilipino sa Japan ay mananatiling matagumpay sa kani-kanilang mga napiling larangan. Nagtitiwala ako sa kakayahan ng bawat isa na maging haligi ng inyong mga pamayanan. Pangunahing layunin ng Pangulo sa pagbisita sa Japan ang palakasin ng kooperasyon sa harap ng mga nagbabagong hamon sa rehiyon at sa mundo. Sa bilateral meeting kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, tatalakayin ang sigalot sa West Philippine Sea, epekto ng krisis sa Middle East, ang kooperasyon sa Amerika at kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council. Inaasahan ang pagbuo ng panibagong bilateral initiative sa security at maritime cooperation ng dalawang bansa. Sa Imperial Audience sa Japanese Emperor at Empress, ibinahagi ng Pangulo na nakatakda siyang tumanggap ng Supreme Order of the Chrysanthemum at Order of the Precious Crown para kay First Lady Liza Marcos, na itong dalawang pinaka-prestiyosong parangal na ibinibigay ng Japan. Igagawad naman ng Pangulo sa Japanese Emperor ang Order of Lakandula with the rank of Supremo at Order of Gabriela Silang para sa Japanese Empress bilang pagkilala sa kanilang inisyatiba sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Japan. Haharap din ng Pangulo sa Japanese business leaders at sasaksihan niya ang paglagda sa mga bagong kasunduan sa kalakalan at investments. Isusulong din ang kolaborasyon sa agrikultura, energy and decarbonization, infrastruktura, space technology, at patuloy na pagdevelop sa Mindanao. I believe we can further expand our security, economic, and development cooperation in order to enhance our national defense posture and to uplift the standard of living of Filipinos in different parts of the country. Habang nasa foreign trip ang Chief Executive, magsisilbing caretakers ng gobyerno sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at DepEd Secretary Sonny Angara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Harley Valbuena ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.